nga ba ang mga pagkain or diet para sa mga pasyenteng may sakit sa bato or para doon sa mga taong na-diagnose ng chronic kidney disease? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Diane, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Kapag ang isang pasyente po ay na-diagnose ng kanyang doktor ng chronic kidney disease, ito po ay may abbreviation din na CKD. Karaniwan po siya ipapayuhan ng kanyang doktor or ng kanyang dietitian na baguhin or i-manage ang kanyang pang-araw-araw na diet. Mas makakabuti po kung ang isang pasyenteng may chronic kidney disease ay may i-refer sa isang dietitian dahil sila po, yung mga dietitian, sila yung healthcare professionals na may sapat na kaalaman at skills or may kakayahang mag-develop ng angkop at personalized meal plan para sa isang pasyente. Matutulungan po kayo ng inyong dietitian na maisama sa inyong diet yung mga pagkain na i-enjoy nyong kainin habang at the same time ay napapangalagaan po ang inyong bato or ang inyong kidneys. Ang mga sumusunod po ay ang 5 general steps or guidelines related sa pagkain or diet ng mga pasyenteng may chronic kidney disease or yung may CKD. Ang steps 1 to 3, ito po ay generally considered bilang importante sa lahat ng pasyenteng may kidney disease. At ang steps 4 to 5 naman po, ito ay mas applicable at mahalaga sa mga pasyenteng nasa later stage na ng kidney disease kung mas higit na napinsala na ang kanilang bato or kidneys. Step 1. Piliin ang mga pagkain na mas mababa sa salt or sodium content. Meron po tayong video niyan dito sa Tagalog Health Talks. Mahalagang controlled po ang sodium intake ng mga pasyenteng may CKD para makontrol din ang kanilang presyon ng dugo or yung kanilang blood pressure. Common po kasi na naaapektuhan or tumataas ang blood pressure ng mga pasyenteng may CKD or yung mga may chronic kidney disease. Ang malaking porsyento po ng sodium intake natin ay hindi talaga nagmumula sa asin na inilalagay natin sa ating pagkain. Ito po ang naobserbohan ng mga eksperto, kundi ito po ay mas nakukuha natin mula sa mga very accessible na processed foods at malimit na pagkain natin sa mga fast food chains o sa mga restaurants. Tandaan din po natin na may mga pagkaing hindi nga lasang maalat, ngunit mataas pa rin sa sodium. Ang ilan po sa mga ito ay ang mga cereals, baked goods or pastries. Kasama po dyan ang mga tinapay na karaniwang matatamis nga, ngunit mataas pa rin sa sodium. Ang ketchup po, ang mga tomato sauce, ito po ay karaniwan ding mataas sa sodium. Ang mas mababang intake po ng sodium ay makakapagpababa ng risk ng isang tao para magkaroon ng stroke, paglaki ng puso, kidney stones at osteoporosis. Ang mga sumusunod naman po, ito yung mga paraan kung paano tayo makakapagbawas ng sodium intake mula sa ating mga kinakain. Una, alisin po ang asin sa ating harapan or lamesa kapag kumakain tayo or kung may mga salt shaker po sa restaurant na inyong kinakainan, so isang tabi lang po ito. Ikalawa, huwag din po maglagay ng asin kung tayo ay magluluto ng pasta. Karaniwan pong practice sa atin yan na lalagyan natin ng asin. So, kung kayo po ay magluluto ng spaghetti or macaroni pasta, iwasan na po ang paglalagay ng asin. Ikatlo, gumamit ng mga natural spices tulad ng herbs. Ang mga paborito po namin dito sa Amerika ay ang basil, rosemary, dill at oregano. Pwede rin po kayo maglagay ng calamansi or lemon, suka or paminta sa halip na maglagay ng maraming asin o mga condiments na mataas sa sodium tulad ng ketchup, mayonnaise, mustard at barbecue sauce. Ikaapat, basahin ang nutrition label ng mga bibilhing pagkain sa grocery store or tindahan. Generally po kapag ang daily value or yung DV na makikita nyo po sa likod ay mas mababa sa 5%, ang sodium content po nito ay mababa. At kung ang DV naman po ng sodium ay 20% pataas, ito ay considered na mataas na sodium. Pero tandaan din po na kahit mababa ang percent ng daily value nito per serving, pero nakakarami naman po tayo ng kain, tataas din po ang konsumo natin ng sodium. Kaya tingnan nyo din po kung ano ang serving size ng pagkain na yon. Ikalima, piliing mas kumain ng mga fresh at natural na pagkain kaysa sa mga processed na pagkain.
Ika-6, maganda din po na hugasan natin ng tubig yung mga canned goods bago natin kainin para matanggal ang ilang sodium nito. Ika-7, umiwas, kontrolin at alisin ang mga maalat na pagkain. Ika-8, kumonsumo ng 4 to 5 servings ng prutas at gulay araw-araw. Usually po ang isang serving nito ay like a half cup or isang tasa. So yan po yung step 1, ang pagkontrol sa ating sodium intake. Step 2, kumain ng sapat at tama or mas may healthy source ng protina. Sa pagkakaroon po ng chronic kidney disease, naapektuhan po ang kakayanan ng kanyang kidneys na salain at ilabas kasama ng kanyang ihi, ang mga dumi or ang mga metabolic waste products ng kanyang katawan. Kapag sobra po ang nakaing protina ng mga pasyenteng may CKD or chronic kidney disease, mas maraming protein metabolic waste po tulad ng ammonia, urea at creatinine din ang pipiliting salain sa dugo ng kanyang kidneys at ito po ay magiging extra workload para sa kanyang bato. Since napinsala na po ang kidneys niya, maaaring hindi na po ito mailabas lahat, itong mga waste products na ito. Ang mangyayari po kapag hindi ito nailabas, tataas ang urea, creatinine at iba pang waste sa loob ng ating katawan na pagsisimulan ng iba't ibang sintomas ng pagkakasakit. Karaniwan rin pong inirekomenda sa mga pasyenteng na-diagnose ng chronic kidney disease na hindi pa sumasailalim sa dialysis ang mas mababang protein intake. Ayon po sa karamihan ng medical references, ang low protein intake recommendation sa mga pasyenteng may CKD ay 0.6 to 0.8 grams per kilograms per day. Makakabuti po kung mai-refer kayo sa isang dietitian para mas makagawa po siya ng sample diet plan para sa inyo based sa inyong actual health status. Tandaan din po natin na ang protina ay hindi lamang makukuha sa karne. Ang mga karaniwang sources din po ng plant-based na protein ay ang ating mga beans at lentils. Although ito pong mga ito ay generally healthy para sa atin, pero kung kayo po ay na-diagnose ng chronic kidney disease, syempre iba na po ang inyong condition at may mas pinapangalagaan po kayong kidneys or bato. Step 3. Piliin ang healthy na mga pagkain. Ang mga pasyenteng may CKD or chronic kidney disease, sila po ay at risk din sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Kaya mahalagang pangalagaan nyo rin po ang inyong puso sa pamamagitan ng tamang diet. Ang mga sumusunod po ang ilan sa healthy diet tips na makakabuti para sa ating puso. Una, sa halip po na i-deep fry or iprito ang karne or isda, subukan po itong i-bake, i-steam or isigang. Kami po dito sa bahay ay nag-invest talaga sa air fryer at significant po talaga ang nai-save naming paggamit ng oil na kung hindi kami gumagamit po ng air fryer, sana itong oil ay pumapasok sa loob ng aming katawan. Although ito pong mga pagkain na luto sa air fryer ay medyo dry at hindi po ganoon kalasa compared sa mga oil fried na pagkain. Pero over time naman po ay nasanay na rin kami. Itong oil po kasi ay nagpapadagdag ito sa lasa or sarap ng pagkain. Pero kung hindi po healthy yung oil natin, babara po ito sa ating ugat. Paborito po namin i-air fry ang isda, chicken, beef, kamote, saging at iba pa sa halip na ito ay iprito. Number 2, gumamit ng non-stick cooking spray o kaya ay olive oil instead na gumamit po ng butter. Alam ko po dyan sa atin sa Pilipinas medyo expensive itong olive oil, pero kung afford nyo naman po ito, mas makakatulong po ito para sa inyong kalusugan. Number 3, tanggalin ang visible na taba mula sa karne at tanggalin din ang balat. Halimbawa po ay ang balat ng manok bago ito kainin. Kami po ay bago din kami maglaga ng baka or magtinola ng chicken, ang ginagawa po namin, pinapakuluan po muna namin ang karne, then i-discard po namin or itatapon itong sabaw. So para matapon po yung sobra or excess na taba, and then saka pa lang po namin lulutuin yung karne, saka pa lang po namin ito lalagyan ng sangkap and ng mga condiments. Talagang nakikita po namin kung gaano karaming fats ang natatanggal sa karne kapag pinapakuluan muna namin ito and then itatapon namin yung sabaw.
Number 4, limitahan ang pagkain ng mayaman sa saturated at trans fats. Ito pong dalawang ito ang considered na unhealthy sources ng fats. Ang kalimitang source po ng saturated fats ay ang mga karne at dairy products tulad ng cheese, whole fat milk, cream, butter at ice cream. Ang trans fat naman po ay kalimitang makukuha mula sa mga processed na pagkain at mababasa nyo po ito as partially hydrogenated oil or shortening sa nutrition label ng mga pagkain na bibili natin sa grocery stores. Pinapataas po ng saturated at trans fat ang LDL at pinapababa naman po nito ang ating HDL. So, ang mangyayari po dito, magiging at risk tayo for coronary artery disease or yung pagkakaroon po ng bara sa ating puso. May ilang videos po tayo related sa cholesterol dito sa Tagalog Health Talks at andyan po sa description box ang links ng mga ito. Number 5, limitahan or iwasan po ang alcohol sapagkat ito po ay pwedeng makapinsala sa ating atay, puso at utak. Ayon po sa National Institute of Health dito sa US, kung kayo po ay babae, limitahan ang alcohol sa 1 drink kada araw at sa mga lalaki po ay hindi dapat sosobra sa 2 drinks. Ang 1 drink po ay nangangahulugan na may 10 grams ng alcohol dito. Pero, mas makakabuti po kung tuluyan na itong aalisin sa ating lifestyle. Ngayon, i-discuss naman po natin ang steps 4 at 5. Ito po ay lalong mahalaga sa mga may advanced degree ng chronic kidney disease or yung CKD. Regular pong itetest ang inyong phosphorus at potassium level sa dugo. Kapag matindi kasi ang damage sa ating kidneys, ang level po ng phosphorus at potassium sa ating dugo ay pwedeng tumaas kaysa sa normal. Step 4, piliin ang mga pagkain at inuming hindi masyadong mataas sa phosphorus. Kapag masyado pong mataas ang phosphorus sa dugo, lalabas po ang calcium mula sa ating mga buto at magre-resulta ito sa pagnipis at pagrupok ng ating mga buto. At the same time po, ang pasyenteng may CKD at may mataas na phosphorus sa dugo ay makakaranas ng pangangati ng balat at pananakit ng mga buto at kasukasuan. Iwasan din po ang mga pagkain at inuming mataas sa phosphorus tulad ng mga pagkain mula sa restaurants, mga enriched na gatas or soy milk, non-dairy creamers, processed cheese, biscuits, muffins, pancakes, processed na karne tulad ng bacon, bologna, chicken nuggets, ang ating mga ham at hotdogs, chocolate at caramel. Kasama rin po dito ang chocolate drinks at ang mga chocolate candy bars, mga colas o yung pong ating mga soft drinks, energy sports drinks, beer, wine, at ang mga pagkain or inumin na may additional na phosphorus sa ingredients. Ito po ay pwede nyong mabasa as calcium phosphate, disodium phosphate, phosphoric acid, monopotassium phosphate, sodium acid pyrophosphate, sodium tripolyphosphate. So, yung po may mga phosphate sa ingredients ay kailangan pong iwasan. Step 5, piliin ang mga pagkain na sapat lang at hindi masyadong mataas sa potassium. Dahil po sa napinsalang kondisyon ng bato or kidneys ng pasyenteng may CKD, pwede rin pong tumaas ang potassium niya sa dugo. Ang excess po na potassium kasi ay dapat 90% na ilabas sa ihi kapag sinala na ng kidneys ang ating dugo. Pero kung hindi na po effective ang bato ng pasyente na gampanan ang kanyang function, magkakaroon po ng hyperkalemia. Ito po yung medical term para sa mataas na potassium level sa dugo. At pwede siyang makaranas ng heart palpitation, paghabol sa kanyang hininga, o yung parang shortness of breath po sa Ingles, pagduduwal or pagsusuka. Ang mga pagkain po na mas mayaman sa potassium ay ang mga saging, melon, oranges, nectarines, kiwi, mangga, papaya, prunes, pomegranate, dates, avocado, broccoli, kamote, kalabasa, kamatis. Ito pong mga paborito naming beans, lentils, at iba pang legumes. At mataas din po dito ang gatas, yogurt, mga mani, chocolate, peanut butter, at iba pa. Para po sa angkop at personalized diet plan, makakabuti po ang pakikipag-ugnayan sa inyong doktor para again, ma-refer kayo sa isang licensed dietitian para po ma-evaluate at or ma-assess ng dietitian kung ano talaga yung angkop na diet para sa inyo.
Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog Health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at ako rin po ang creator ng Tagalog Inspirational Talks at maraming salamat po sa inyong panunood.